Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos basahin ni Aster ang liham ng kanyang kapatid na si Alphen, siya ay agad na nagpanik at nagmamadaling lumabas. Mula sa likuran, tinawag siya ng Count at mahigpit siyang pinigilan. Tinanong kung saan siya nagmamadaling pupunta. Pinaalalahanan siya na wala siya sa kondisyon upang maglakad-lakad, pabayaan na ang tumakbo. Natigilan si Aster nang mapansin ng Count ang liham sa kanyang kamay. Kinuha ito ng Count at sinimulang basahin. Ang liham, na isinulat ni Alphen, ay nagpapahayag ng pasasalamat kay Aster at isang paghingi ng tawad sa pagiging isang duwag na kapatid na napilitang maging matapang kahit isang beses. Idinagdag niya na sa pagkakataong ito ay siya na ang turn upang iligtas siya, tulad ng pagprotekta niya sa kanya noong Sword Dance Festival. Si Aster, na nalulula sa pag-aalala, ay isinumpa sa loob ang sitwasyon at nakiusap na huwag gumawa ng anumang pabaya si Alphen. Nagsisisi siya sa pagsuot ng bakal na posas, iginiit na hindi niya nilayo na gumawa siya ng gayong mga aksyon, natatakot siyang kung may mangyari sa kanya. Ang lahat ng kanyang ginawa hanggang sa ngayon ay magiging walang kabuluhan. Dala ng pagkaapurahan, dumiretso si Aster patungo sa tirahan ni Lillian at Julius. Pagdating doon, nagulat siya nang makita si Alphen na nakahiga na sugatan at walang malay sa lupa. Si Lillian ay nakatayo roon nang walang pakialam na humikab, kumikilos na parang walang seryosong nangyayari. Sinabi niya na si Aster naman ngayon at nagkomento na halos lampas na sa oras ng kanyang pagtulog, pinuna kung paano ang magkapatid ay kapwa walang modo. Agad na tumakbo si Aster sa tabi ni Alphen, hinimok siyang magpakatatag at manatiling malakas. Kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang kalagayan. Ipinaliwanag ni Lillian na si Alphen ay pumunta roon upang magmakaawa para sa pagpapalaya ni Aster, sa paniniwalang siya ay mamamatay. Inilarawan niya kung paano ang karaniwang takot na batang babae, na halos hindi makapagsalita ng reklamo hanggang ngayon, ay biglang dumating ng may determinadong ekspresyon. Ang pagbabagong yun sa ugali ay nanggigigil sa kanya, kaya nagpasya siyang paglaruan si Alphen ng ilang sandali. Tinapos ang kanyang paliwanag ng may bahagyang ngisi. Ibinato ni Aster ang isang nakamamatay na tingin kay Lillian, ang kanyang galit ay halos hindi mapigilan. Tumugon si Lillian nang walang pakialam, sinabing tiyak na nakatulong ito upang makapagpawala siya ng init ng ulo. Idinagdag na siya ay naiinis na rin sa kanya. Sinabi niya na makakatulog siya ng matamis ng gabing yun salamat sa lahat ng nangyari. Si Aster, habang pinapanood siya, ay nagbulay sa loob na siya ay naging masyadong mahina mula pa sa simula. Nagsisisi siya na hindi niya hinawakan ng mas mariin ang mga bagay-bagay. Iniisip na dapat ay kinaladkad niya sila ng puwersahan sa halip na subukang makipagkasundo. Naniniwala siyang kung iba ang kanyang ginawa, ang kanyang kapatid ay hindi mapipilitang gumawa ng isang bagay na napakapabaya. Habang umiikot ang kanyang mga emosyon, biglang naalala ni Aster ang mga salitang binigkas ng kanyang ama noon. Sinabi sa kanila ng kanyang ama na makinig ng mabuti. Ipinaliwanag na ang isang kabalyero ay dapat magtiis sa anumang kahangalan at manatiling matyaga anuman ang katayuan, posisyon, o tagumpay ng misyon. Sinabi niya na kapag isinasaalang-alang kung ano ang kailangang protektahan, minsan ang hindi pakikipaglaban ang pinakamahusay na opsyon, at ito ang tunay na kahulugan ng pagiging isang kabalyero. Ang mga turo ay nagpatuloy sa alaala ni Aster na may paalala na kahit naloayan o putulin ang katawan, hindi sila dapat kumilos batay sa hilaw na emosyon. Minsang nagtanong si Aster kung yun ba ay nangangahulugang dapat lamang nilang tanggapin ang mga pag-atake nang hindi lumalaban. Itinuwid siya ng kanyang ama, ipinaliwanag na hindi ito tungkol sa pasibong pagtanggap, kundi tungkol sa hindi pagkakamali sa layunin o oras. Tinanong niya kung bakit nila kinukuha ang espada at kung bakit sila lumalaban. Binigyang diin na ang mga sagot na yun ay dapat palaging malinaw sa kanilang isipan. Ang mga nakaraang salitang yun ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Aster habang napagtanto niyang kapag dumating na ang tunay na oras upang lumaban, ang isang tao ay dapat kayang bumunot ng talam ng walang pag-aalinlangan. Napagpasyahan niyang siya ay naging masyadong mabagal at dapat ay kumilos na mula pa sa simula. Sa pagkaunawang yun, itinutok ni Aster ang kanyang espada sa lupa, at isang napakalakas na fire aura ang pumutok mula sa kanya, na nagpilit kina Lillian, Julius, at kanilang mga alipin na umatras, lubos na nalula sa pressure. Tumigas ang ekspresyon ni Aster sa isang tingin na puno ng intensyon na pumatay habang ipinahayag niyang dapat ay nilipol niya silang lahat. Pinawi ang mga ito nang hindi nag-iiwan ng kahit isang patak ng dugo ng Elmheim.
nilinaw na nilayo niyang patayin silang lahat. Habang ang napakalakas na aura ni Aster ay muling sumalakay, agad na nakilala ni Alphen ang nakakatakot na pandamdam. Ang napakalaking pressure na bumabaha sa larangan ng digmaan ay nagpaalala sa kanya ng isang nakaraang insidente na ayaw na niyang masaksihan muli. Puno ng takot ang kanyang ekspresyon habang tahimik niyang hinimok si Aster na huwag ipagpatuloy ang landas na iyon. Sa kanya, ito ay eksaktong katulad ng nakakatakot na sandaling iyon mula noon. Ang laki ng mana ni Aster ay kumalat ng higit pa sa larangan ng digmaan. Ang presensya nito ay napakalakas na maraming tao sa buong lugar ang nakaramdam nito mula sa kanilang sariling mga tahanan. Ang napakalaking magical pressure ay umabot sa bawat sulok ng rehiyon, na nag-iwan sa hindi mabilang na mga individual na nanlumo. Kabilang sa mga naapektuhan ay ang ina ni Julius, si Lilian, na lubos na nabigla matapos madama ang hindi kapani-pani walang mana. Ang mga nakapaligid na Maharlika at Count ay nakaramdam din ng parehong napakalakas na presensya. Isang bughaw ang buhok na Count ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nararanasan at nagsimulang magtaka kung si Aster ay tunay na nawala sa kanyang katinuan. Habang ang napakalaking mana ay patuloy na nilalamon ang paligid, bumalik ang eksena kay Aster mismo. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na kalagayan, maingat niyang inilapag si Alphen sa tabi sa isang komportable at ligtas na posisyon. Matapos lamang matiyak ang kanyang kaligtasan ay agad niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Lilian. Nang walang sinasayang na sandali, sumugod si Aster pasulong ng napakabilis. Ang kanyang galaw ay napakabigla at marahas kaya si Lilian ay lubos na natakot. Sa susunod na sandali, iwinasiwas ni Aster ang kanyang espada ng may napakalakas na intensyon na pumatay, na naglalayo ng mapaminsalang suntok ng diretso sa kanya. Gayunpaman, bago pa man umabot ang pag-atake sa target nito, sumulpot si Julius at hinarang ang suntok. Hinarang niya ang espada ni Aster at nagpakita ng ngisi habang sa wakas ay nasaksihan niya ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Aster. Kinilala ni Julius ito bilang Seven Wings at agad na naunawaan kung bakit si Aster ay nakakuha ng labis na atensyon. Direktang tumingin kay Aster, sinabi ni Julius na sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang mga matatandang iyon ay nagkaroon ng labis na pagtingin sa kanya. Kinilala niya ang hindi kapani-pani walang dami ng kapangyarihan na patuloy na inilalabas ni Aster sa kabila ng pagiging nasa bingit ng kamatayan. Kasabay nito, itinuro ni Julius ang kontradiksyon sa mga aksyon ni Aster. Pinaalalahanan niya ito na siya ay nagtiis ng walang katapusang pagpapahirap para sa kapakanan ng pagliligtas sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ngayon ay inihahagis niya ang kanyang sarili sa isang labanan na nagbabantang sirain ang lahat ng kanyang pinagsikapang protektahan. Kasunod ng mga salitang iyon, puwersahang itinulak ni Julius si Aster palayo, pinabalik siya at lumikha ng distansya sa pagitan nila. Ngunit tumanggi si Aster na sumuko, sa sandaling nabawi niya ang kanyang tindig, muli siyang sumugod pasulong ng napakabilis. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Julius habang dumiretso siya patungo sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Nasaksihan ang walang tigil na determinasyon ni Aster, ngumisi si Julius at nagkomento na tila nakalimutan na ni Aster kung paano magsalita. Habang tumitindi ang paghaharap, inihayag ni Julius na mayroon siyang iniisip sa lahat ng oras. Inamin niyang kailangan niyang durugin si Aster ng personal. Para kay Julius, ang labanang ito ay naging hindi maiiwasan at mayroon lamang isang paraan upang matapos ito. Determinadong ayusin ang lahat ng minsanan, ipinahayag ni Julius na lulutasin nila ang tunggalian na ito sa pamamagitan ng isang muling nag-aalab na apoy. Ang larangan ng digmaan ay sumabog sa enerhiya habang ang dalawang mandirigma ay nagbanggaan, ang kanilang mga espada ay nagkabanggaan ng harapan, na lumikha ng napakalakas na pagsabog ng nagniningas na kapangyarihan. Ang mga alon ng mapanirang enerhiya ay sumabog palabas mula sa impact, yumanig sa paligid at pinuno ang larangan ng digmaan ng matinding init at pressure. Sa gitna ng kaguluhan, tumawa si Julius nang may pananabik habang hinaharap niya ang buong lakas ni Aster. Sa kaibahan, si Aster ay nanatiling lubos na tahimik, patuloy siyang nakatitig kay Julius nang may nakamamatay na tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang iba kundi puot, determinasyon, at ang pagnanais na dalhin ang labanan sa kanyang conclusion.